Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat Panginoon sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Panginoong Sus, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa kalakasan na patuloy mong ibinigay, Ama. At ikaw, Diyos, ang siyang manguna sa amin upang kami, O Diyos, ay ligtas sa anumang kapamakan o mga pagsubok sa buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoon, aming inaalala ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman, nasa banig ng karamdaman. Ibangon mo po sila, O Diyos, sa karamdaman yon. Pagalingin mo po, Panginoon, ang mga kaibigan namin ito upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang kapwa at maging, Panginoon, sa kanilang mga pamilya at lalong-lalo na sa aming Diyos na siyang nagbibigay kalakasan sa aming mga buhay. Aming inilalapit sa iyo ang aming mga leaders ng aming bansa na sila po iyong patnubayan, bigyan mo ng makadiyos na katarungan, Panginoon, upang ang bawat tao ay magkaroon ng kaayusan dito sa aming bansa, Panginoon. Itinataas ko, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho, ito man ay maging lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot na ang malakas na hangin ay kanilang naranasan. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mga magsasaka na sila piingatan mo sa kanilang pagsaka upang marami pong mga pananim ang kanilang maitanim katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa upang maging isang bansang maraming pagkain ang Pilipinas, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Pag-aralan naman natin ngayon ang tungkol sa pananampalataya. Ano ang pananampalataya, mga kaibigan, o faith in English, Ang tunay na Kristiyano ay hindi mapapatunayan sa pagpapakita ng mga gawaing pangkristyano tulad ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsisimba o pagbabautismo. Ito ay hindi rin basta naniniwala sa kung ano-anong lang, Naniniwala ito sa mabuting balita ni Kristo. Ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang kamatayang pambayad ng kasalanan, at ang kanyang muling pagkabuhay na tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Ano-ano ang karaniwang maling pagkakaintindi ng mga tao ngayon tungkol sa pananampalataya, mga kaibigan, o faith, Basta maniwala lang daw kahit walang sapat na basihan, intelektual, sa isip
na pinaniniwalaan lang daw o simpleng faith lang kahit walang pagnanais na sumunod kay Jesus? Tingnan natin ngayon kung ano ang biblical nature of faith. Pagtitiwala kay Kristo at sa kanyang salita. O ayon sa Marcos 5. Buksan natin ang ating mga Biblia kung meron kang Biblia sa iyong harapan. Sa Marcos 5, 21 hanggang 24, tatalon tayo sa 35 hanggang 43. Paano natin maisasalarawan ang pananampalatayang nais ni Jesus para kay Jairus? Tingnan natin sa verse 36. Sabi doon, ngunit nang marinig ito ni Jesus, kagad niyang sinabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. So ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga salita ni Jesus kahit pa sa mga panahon ng kahirapan. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa kung anong nararamdaman natin, kundi ito ang nakaugat sa mga makasaysayang katotohanan patungkol sa mga sinasabi at ginawa ni Jesus. Facts, faith, feelings, o FFF. Sa isang illustration, mga kaibigan, kung magtitiwala tayo ng lubos sa ating mga pakiramdam o emosyon, o ipipikit natin ang anumang pananampalataya na sinasabi natin mayroon tayo at ay mawawalan ng direksyon, magiging mahina. At kapag lumaon, ay mabibigo din tayong panghawakan. Mabibigo tayong panghawakan. Ang pananampalataya ay nakaugat sa mga katotohanang tungkol kay Kristo. Ang pakiramdam ay nakaugnay sa pananampalataya. Ngunit hindi dapat magiging gabay ng pananampalataya. Kumpara kay Cyrus o Hyros. Paano mas matibay at sapat ang basihan ng pananampalataya natin kay Kristo? Pagtitiwala kay Jesus, mga kaibigan. Pagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon. Bilang Panginoon. Ayon sa Marcos 5, 24b, 34. Paano mo isasalarawan ang pananampalatayang meron ang babae sa kwentong ito? Paano mo maisasalarawan ang pananampalataya ng babae sa kwentong ito sa Marcos? Tingnan natin sa verse 34. Verse 34 lang. Sinabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. So ang pananampalataya, mga kaibigan, ay pag-abot ng kamay natin kay Jesus. Ito ay pagkilala sa pangangailangan niya kay Jesus. Ito rin ay ginawa niya ng walang takot sa sino mang kukutya sa kanya o ipapahiya siya. Pinagaling siya ni Jesus, ngunit nais ni Jesus na hindi matago ang pananampalataya niya at lumantad siya sa mga tao at ipakita ang kanyang pagkilala kay Jesus bilang Panginoon niya. O tingnan natin sa verse 33. Sabi doon, ang babae ay natatakot at nanginginig sa pagkaalam ng nangyari sa kanya. Siya ay lumapit. Anong ginawa ng babae? Siya ay lumapit at nagpatira pa sa harap ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan.
So ang pananampalataya mga kaibigan ay pagtitiwala at pagsunod kay Kristo anuman ang kahihinatnan o maging resulta nito. Makikita rin natin sa mga aralin ng Marcos 8:34 and 38. Ito ang sinasabi sa Marcos 34. Sinabi ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo." Siya ay dumating sa bahay ng pinuno ng sinagoga. Nakita niya ang pagkakagulo ng mga tao. May umiiyak at humahagulgol ng husto. Kaya mga kapatid, dapat magtiwala ka sa Diyos. Magtitiwala tulad ng isang bata. Ayon sa Marcos 10, talatang 13 hanggang 16, Bakit tulad ng isang bata o nakita ng tulad ng isang bata ang pananampalatayang makapagligtas sa atin? No. Ano ang katangian ng isang sanggol sa relasyon sa kanyang magulang? Kumpara. Ang sabi sa verse 13, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at binasbasan sila. So ang klase ng pananampalatayang nakapagliligtas na hinahanap ni Jesus ay hindi lamang nakabase sa pagkakaalam sa kung ano ang totoo, kundi ito ay pagtatalaga sa sarili o personal commitment. Maihahambing ito sa lubos, walang kondisyon at hindi matitinag na pagtitiwala na inilalagak ng mga bata sa kanilang mga magulang. Ito, tingnan natin yung illustration ni Blandin. Si Blandin ay sikat dahil kaya niyang lumakad sa alambre na sa Niagara Falls. At gagawin niya ito na may hawak na wheelbarrow. So, tinatanong niya ang isang reporter kung naniniwala siya na sa magagawa ito ni Blandin. Okay. Sumagot naman ang reporter ng, "Oo, naniniwala ako. Kayang-kaya mo yan," sabi ni Blandin. "Kung gayon, sumakay ka sa wheelbarrow." Sumakay ka sa wheelbarrow. So, ang tunay na pananampalataya, hindi lamang paniniwala sa magagawa ng isang tao. Ito ay pagtitiwala na umaabot sa punto na maging ang buong buhay mo ay ipagkatiwala mo sa Diyos. Ito ang panawagan ni Jesus sa atin mga kaibigan. No? Ito ang panawagan ni Jesus. Ang pananampalataya hindi lamang sa paniniwala, no? Sa magagawa ng isang tao. Ito ay pagtitiwala na umaabot sa punto na maging ang buong buhay natin, mga kaibigan, ay pagkakatiwala natin sa Kanya. Pagtitiwala sa pagtanggap ng Diyos. Ayon sa Juan 5:24,
Ang pananampalataya ay nakakaunawa, no? Nakakaunawa na kapag tayo ay nagsisisi at nagtiwala kay Kristo, mga kaibigan, naroon na ang pagtanggap ng Diyos sa atin. Hindi na siya hahatulan pa ng maparusahan, kundi tumanggap na ng buhay na walang hanggan. Pakatandaan natin, mga kaibigan, na ang nakikinig sa aking salita o nakikinig sa salita ng Diyos at sumasampalataya sa nagsugo sa Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, mga kaibigan. Hindi na siya hatulan dahil sumasampalataya na siya na si Jesus ang namatay at nabuhay sa ikatlong araw. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ayon sa Roma 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kabilang sa tunay na pananampalataya ay ang kaalaman o knowledge, no? Na si Jesus ang anak na Diyos, namuhay na matuwid, namatay para sa kasalanan natin at ito'y muling nabuhay. Ang tunay na pananampalataya ay ang pananalig o conviction, no? Sa ginawa ng Diyos kay Kristo na inaaming tayo'y mga makasalanan. Kailangan ng isang tagapagligtas. Ang tunay na pananampalataya ay pansariling pagtitiwala o trust na hindi ikinakahiya tulad ng isang bata at may pag-angkin na tinanggap na tayo ng Diyos sa kanyang kaharian at itinuturing na matuwid dahil kay Jesus. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napakinggan ngayong umaga. Salamat sa oportunidad na kami ay patuloy na nakapagpuri, nakapanambahan sa iyo, nakapanalangin. Ito po ang gawain na kami ay sumasampalataya sa aming Diyos na buhay. Siya ang namatay, nabuhay sa ikatlong araw. Lord, hindi lang po sapat ang aming pagtitiwala o pananampalataya, kung hindi, ito po ay maaari aming ipinagkatiwala sa iyo ang aming mga buhay dahil ikaw, Diyos, ang siyang may likha sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagbibigay mo sa amin ng buhay na walang hanggan kapag kami, Diyos, ay patuloy na sumasampalataya at gumagawa kami ayon sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ngayong umaga. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Tulungan mo sila kung anuman ang kanilang kinakaharap. Kung meron mang karamdaman, O Lord, abutin mo sila. Ibalik mo ang mga karamdamang mga nawala sa kanila upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang kapwa at lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.